Magandang araw po sa inyong lahat, aking mga katribo. Muli ko lang pong ipapaalala ha, mag-like, mag-comment, at siguraduhin nakasubscribe. Tapos magdadagdag ako ng kaunting pakiusap at pagsusumamo sa inyo. Sana lahat ng i-upload ko sa ating dalawang active horror channels na Kwentong Aswang Comics, pati na ang katotohanan at misteryo ay inyong pakinggan kahit pa hindi ko boses o hindi ako ang nag-narrate. Ako pa rin naman po ang nag-ayos ng kwento at gumawa ng mismong video. Humihiram lang ako ng boses sa ating co-narrator para magkaroon ako ng time sa pagsusulat ng Aswang Killer at pagsasaayos ng mga padalang kwento ng ating mga story senders. Sobrang tagal po gawin ng pag-aayos ng mga kwento ng ating mga senders dahil may iba na nagpapadala sa salitang Bisaya at Waray ang ginagamit. Maliban sa magta-translate pa ako, aayusin ko rin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento para hindi maging magulo. Ibig sabihin, ako rin ang gumagawa lahat, maliban sa pagboboses ng ibang kwento. Marami pa rin naman kayong kwento na maririnig na ako ang nag-narrate, lalo na doon sa ating main channel na Katotohanan at Misteryo. Maraming salamat po sa mga solid na sumusuporta at nakikinig araw-araw sa ating dalawang channel. Maraming salamat po. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkababa namin ni Tingting ng sasakyan, ay dahan-dahan na naming inalalayan ang dalawang dalaga, papaakyat sa daan, patungo sa aming bahay. Kuya Lino, isa na namang matagumpay na misyon ang natapos natin. Wika pa ni Tingting, sinagot ko naman siya. Oo nga, pero hindi pa tayo tapos dito. Bukas ng gabi, pupuntahan natin ang headquarters ng mga Buenaventura doon sa Barangay Sentral. Lipuli natin lahat ng naiwan doon ng mga aswang. Sigurado namang hindi na iyon ganoon karami. Sumagot namang muli si Tingting. Baka naman ma-wanted na tayo niyan, Kuya Lino. Ha? Bakit mo naman nasabi? Tanong ko pa sa kanya. Kasi Kuya Lino, sa tingin ko, hindi lang basta headquarters ng mga Buenaventura ang bahay na sinasabi mo. Sa tingin ko, headquarters iyon ni Mayor Don Buenaventura. Hindi malayong maliban sa mga aswang na naroon ay may mga pulis din na nagbabantay o mga security staff ni Mayor. At kung hindi sila aswang, ibig sabihin, hindi natin sila pwedeng patayin. Di maisusumbong nila tayo sa pulisya at magiging wanted na tayo. Mahabang paliwanag pa ni Tingting. Sinagot ko naman siya. Gumagaling ka na talaga ngayon, Tinga, sa pag-aanalisa ng mga bagay-bagay. Sumagot naman siya. Oo naman, Kuya Lino. Naisip ko kasi na hindi lang seguridad natin ang nakataya sa ating mga ginagawa. Kasama na rin dito ang seguridad ng pamipamilya natin. At kapag nagkataon, pati sila Mang Doming madadamay. Muli naman akong nagsalita. Napag-isipan ko na rin yan, Ting. Ganito ang plano bukas. Hindi tayo dadaan sa gate. Ang sabi ni Ringo, may malaking puno sa bandang likuran. Pwede niya tayong iportal doon. Di nasa loob na tayo agad. Tapos, nakausap ko na rin ang ermitanyong gabay ng Kaya Knight. Kaya niyang ituro sa akin kung sino ang aswang at hindi. Kapag nalaman natin kung sino lang ang mga aswang, di iyon lang ang lilipuli natin. Magbonet na rin tayo sa ulo para hindi tayo makilala ng mga taong papakawalan natin na hindi naman aswang. Di hindi na tayo mawawanted. Nice one, Kuya Lino. Galing mo talaga magplano kahit kailan. Papuri pa nito sa akin. Ano ka ba? Hindi lang iyon basta plano ko. Suhestyon iyon ni Ringo. Tapos, plano kong isama na rin muna doon si Ron at Rene para naman masaya at hindi tayo masorpresa
kahit pa maraming mag-abang sa atin doon. Muli naman siyang sumagot. Kuya Lino, ayos lang ba na wag muna bukas ng gabi? Parang masyado akong natuyuan ng lakas eh. Kumain muna tayo bukas ng marami, tapos magpahinga ng maaga. O baka nga, kailanganin natin ng 2 hanggang 3 araw na pagpapahinga. Sumagot naman ako. Ay, oo nga pala no. Mukhang kailangan nga muna nating magpahinga ng kahit 2 araw o 3 ba. Ngayon ko lang kasi naalala, may mahabang sugat nga pala ako sa likuran. Meron din sa hita, tsaka sa tagiliran. Ha? Anong nangyari dyan? Di ba may karga kang kabal? Tanong pa nito sa akin. Oo eh, pero bumagsak na ang kabal ko. Noong masyado na akong maraming tama at nangihina na. Pasensya ka na Kuya Lino ah. Hindi rin kita magagawang gamutin eh. Kasi mababa na masyado ang enerhiya ko. Kapag gumamot ako ng mga malalang sugat habang mahina din ang katawan ko, ay baka makumatos na ako noon. Marami din akong sugat eh. Pero mabababaw lang. Unti-unti na rin pinapahilom ng mutya ng bulaklak. Kaso nga lang, sa katawan ko rin kumuha ng enerhiya na panggamot. Kaya nga lalo akong nanghina eh, kahit pa gumagaling ang mga sugat ko. Mabuti sana kung meron tayo noong batong meteor, kagaya noong kay Rafael. May mapagkukuhanan sana tayo ng enerhiya na magagamit sa panggagamot ko. Sumagot naman ako. Oo nga eh. Pero sigurado ako, hindi magtatagal. Magkakaroon din tayo ng sariling batong meteor. Sa dami ba naman ng mga nakakasalamuha nating mga elemental? Imposible namang walang ni isa sa kanila ang nakatalisod ng ganoong uri ng bato. Pero sa ngayon, daanin na lang muna natin sa normal na paraan ng pagpapagaling at pagbawi ng lakas. Pero bukas, may lakad tayo ha. Sa umaga tayo pupunta sa paaralan. Gagawa natin ang solusyon ang problema ng mga kapre sa pagpuputol ng mga puno sa likuran ng paaralan ng elementarya. Pagkatapos, ay saka na tayo bumili ng lamang loob ng baka. Magpapaluto tayo ng papaitan, tapos isang tuna. Tsaka 2 kahon ng alak. May babayaran tayong alak sa pamilya ni Ringo. Sumagot naman si Tingting. Alam mo Kuya Lino, sobra akong natuwa nung dumating ang pamilya ni Ringo. Kahit kasi malalaki sila, mabibilis din kumilos. Akala ko nga katapusan ko na rin kanina eh. Pero bigla na lang may humambalo sa mga aswang na kaharap ko. Kaya nakaligtas pa rin ako. Ako rin Ting. Na-corner din ako kanina sa dami ng mga aswang. Kaya nga nagkasugat ako ng marami. Mabuti rin at dumating ang grupo nila Rene at Ron. Sobrang bibilis kumilos at walang takot. Match na match talaga ang lakas nila sa mga hybrid. Kahit pa walang gamit na armas. Kung makasipa at suntok naman kasi, ay talagang nagliliparan ng mga aswang. Kahit pa paano Kuya Lino, kampante na rin tayo dito sa San Sebastian. Dahil marami tayong kaalyansang mga elemental. Oo nga Ting, tama ka. Pero hindi sapat ang lakas na meron sila kapag isang malakas na miyembro na talaga ng Buenaventura ang dumating. Abay oo naman Kuya Lino, kailangan talaga tayo na ang humarap doon. Makalipas ang ilang minuto naming paglalakad, papaakyat papunta sa aming bahay, ay nakarating na nga kami. Lo! Rosalia! Tawag ko pa. Mabilis naman na lumabas ng bahay si Rosalia at nagbukas ng gate. Pagkabukas lang ng gate ay mabilis akong niyakap nito. Aray! Aray! Dahan-dahan lang mahal. May mga sugat ako. Ha? Saan? Tanong niya naman. Meron sa likod, sa hita, tsaka sa tagiliran. Teka, sino ang 2 dalagang ito? Sila yung mga kinidnap ng mga tauhan ng Buenaventura. Bakit wala silang imik at parang robot kung kumilos? Nasa ilalim kasi sila ng orasyon. Pinatulog ang totoo nilang diwa para hindi sila pumiglas. Bakit mo naman ginawa yun sa kanila? May gusto ka siguro sa isa sa mga iyan no, kaya ayaw mo magpumiglas. Ala, ano ba naman yung pag-iisip mo mahal? Hindi ako ang may gawa noon sa kanila. Yung mga aswang na kumidnap sa kanila ang may gawa.
Hindi ko na rin muna ginising ang kanilang diwa kasi baka lalo lang matakot at matroma kapag kami lang ni Tingting ang nakita na may hawak sa kanila. Baka kasi isipin nilang masasama din kami, tsaka kabilang doon sa mga kumidnap sa kanila. Dito ko na sila planong gisingin para ikaw ang una nilang makita at mag-asikaso sa kanila. Siguradong madali silang mapapakalma kapag isang magandang dalaga ang kanilang unang nakita. Talaga? Maganda ako? Pabirong wika pa ni Rosalia. Abay, oo naman. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng saging. Ha? Bakit saging? Mali. Nakita ko kasi si Lolo na kumakain ng saging eh. Balat ng lupa ang ibig kong sabihin. Nagsalita naman si Tingting. Sana hindi kayo nakaharang sa gate, no? Gusto ko nang pumasok. Uhaw na ako at nagugutom na rin. Tsaka siguradong gutom at uhaw na rin ang dalawang ito. Ay, sorry Ting. Sagot naman ni Rosalia. Sabay tinulungan na si Tingting sa pag-aalalay sa dalawang dalaga papasok. Lo, ikaw na bahala mag-reverse ng orasyon sa kanila ha. Rosalia, pakialalayan mo si Lolo. Kayo na muna ang mag-asikaso dyan para kayo ang unang makita. Uwi ka ako pa sa dalawa at pumasok na ako ng bahay. Naabutan ko sa loob si Tingting na todo lagok ng tubig. Pitsil na nga ang ginamit niyang inuman. Ilang saglit pa ay narinig kong kinakausap na ni Rosalia ang dalawang dalaga. Matapos naming makainom, ay doon lang kami ni Tingting tumayo sa may likuran ng divider para hindi kami kita noong dalawang dalaga. Nagtanong ang dalawang iyon kung paano sila napunta sa bahay namin. Tinanong naman sila ni Rosalia kung ano ang kanilang mga pangalan. Sila raw sina Abigail at Kimberly. Galing raw sila sa Santa Pilar at papauwi na sana sa Santo Tomas. Nagtatrabaho raw sila bilang yaya sa kanilang tiyahin sa Santa Pilar. Tapos noong mabalitaan nila na nagkakagulo na sa mga bayang papunta sa norte, ay nagpasya silang umuwi sa pag-aalalang kung ano na ang nangyari sa kanilang ina at nakababatang kapatid. Pero tumigil raw ng San Sebastian ang kanilang sinasakyan at sinabing hindi na pala maaring tumuloy papuntang norte dahil nagkalat ang mga aswang at halimaw sa daan papunta roon. Tapos may mga lalaking nagsabi na tauhan sila ni Mayor. Isasakay raw sila ng libre papunta sa terminal sa sentral para bumalik na lang ng Santa Pilar. Pagkasakay raw nila sa magarang sasakyan, ay agad silang tinakpan ng panyo sa ilong. May masangsang na amoy raw ang panyong iyon, kaya pareho na silang nahilo at nawala ng malay. Nagising na lang daw sila noong naroon na sila sa isang kubo na tanging gasera lang ang ilaw. Makalipas ang isang gabi ay may dumating na isang lalaki. Matipuno ang katawan at mukhang mayaman ang pormahan. Pinakain daw sila noon at sinabing huwag mag-alala dahil walang mangyayaring masama sa kanila. Akala raw nila ay mabuting tao iyon kasi nangako sa kanila na ihahatid sila sa terminal pagkatapos nilang kumain. Pero noong matapos na silang kumain, ay hinawakan lang ang kanilang noo gamit ang hintuturo, tapos nawala na sila uli ng malay. Nagising na lang silang muli na gabi na at hinuhubad na ang lahat ng kanilang kasuotan. Nakaroba na rin daw ang lalaking mukhang mayaman at ang sabi, iaalay sila sa kadiliman kapalit ng kapangyarihan. Sinubukan nilang pumiglas pero hinipan lang sila sa mukha at wala na sila uling maalala. Nagtanong naman si Rosalia, sino ang naaalala niyong nagsuot ng inyong damit? Ang sabi niyo kasi, wala kayong kahit anong saplot na suot bago kayo mawala ng ulirat. Sumagot naman ang dalaga at sinabing hindi nila alam dahil iyon na ang sumunod nilang nakagisingan na nasa harap na nila si Lolo Ino at Rosalia.
Nagsalita naman si Lolo Ino. Rosalia, ikuha mo muna sila ng tubig sa kusina. Agad namang tumayo si Rosalia at nagtungo sa kusina. Pagkarating doon, ay agad niya kaming nakita ni Tingting na nagtatago sa may gilid at nakikinig. Mabilis akong kinurot ni Rosalia sa gilid. Magsabi ka ng totoo, ikaw ang nagbihis sa mga babaeng iyon, no? Ang sabi nila, pareho silang hubot-hubad. Nagulat naman ako at natataranta sa pagsagot. Hindi, si Tingting. Si Tingting ang nagbihis sa kanila dahil abala ako sa pagsusunog ng katawan ng napakaraming aswang na napatay namin. Sigurado ka? Oo naman, di ba Ting? Wika ko pa, sabay baling kay Tingting. Oo Rosalia, ako ang nagbihis sa kanila. Kasi alangan naman dalhin namin sila dito ng hubot-hubad. Naroon lang din naman sa loob ng kubo ang mga damit nila. Tsaka abala pa noon si Kuya Lino sa pagsusunog ng katawan. Kaya ako na ang nagsuot ng damit sa kanila. Pati panty at bra? Muli pang tanong ni Rosalia kay Tingting. Oo, bakit? Wala namang mali siya yun ah. Mas mabuti na nga iyon kaysa magkamalay sila na wala silang suot panloob. Tsaka, hindi ko rin naman nakita ang kayamanan nila dahil madilim ang lugar. Kaunting aninag lang ang meron mula sa bonfire sa unahan. Kaya nga sa tingin ko, mga nasa 36B ang gamit nilang pareho na bra. Ikaw Tingting ha, ang sabi mo madilim at hindi mo nakita. Pero alam mo ang size ng dibdib. Hula ko lang naman yun. Nauutal na sagot naman ni Tingting. Muli na akong nagsalita. Sige na mahal, pagdalhan mo na ng tubig ang mga iyon. Sigurado akong uhaw na ang mga yan. Sumagot naman si Rosalia. Ipainit yun na lang pala ang mga pagkain para mapakain natin sila maya-maya. Sumagot naman si Tingting. Ako na Kuya Lino, umupo ka na lang muna dyan. Magpapakulo na rin ako ng dahon para panghugas sa mga sugat mo. Muli nang bumalik si Rosalia sa sala, dala ang tubig. Dahan-dahan na rin niyang ikinuwento sa dalaga na may kumidnap nga sa kanila pero hindi niya sinabing aswang, basta sinabi niya lang na mga masasamang loob. Tapos iniligtas sila ng dalawang lalaking nakakita sa kaguluhang nangyayari sa kubo. At dinala na sa lamesang kainan ang dalawang dalaga. Sinubukang pakainin ng kanin at ulam. Kahit parehong humihikbi, ay agad din namang nagsikain ang dalawa. Kami naman ni Tingting ay naroon sa CR. Pinapabuhusan ko kasi kay Tingting noong pinakulong mga dahon-dahon ang mga sugat ko sa likuran para mapatay ang mga bakterya mula sa kalmot ng mga aswang. Matapos makakain ang dalawa, ay doon na sila nilatagan ni Rosalia ng matutulugan sa sala. Sinabihan na rin sila ni Rosalia na kami na mismo ang maghahatid sa kanila sa terminal sa Makalawa. Pagpapahingahin muna namin sila ng isang araw o dalawa doon sa amin. Natutulala pa rin kasi sila ng ilang minuto dahil sa pagkatroma siguro sa kanilang mga pinagdaanan. Matapos kong mapalagyan ng gamot kay Rosalia, ang mga sugat ko ay natulog na rin kami. Pasado 12:00 na rin kasi noon ng madaling araw. Kinabukasan, noong magising ako, ay mag-isa na lang ako uli sa higaan. Pinakiramdaman ko muna ang aking katawan. Masakit pa itong igalaw. Ramdam ko rin ang kumikirot na sugat sa likod ko. Iyon kasi ang pinakamalaki sa lahat na natamo kong pinsala. Naririnig ko ang tunog ng pag-uusap nila Rosalia, Tingting at dalawang dalaga sa labas. Gusto ko na rin sanang bumangon pero mabigat pa rin ang aking pakiramdam. Ilang saglit pa ay nakita kong bumukas ang pintuan. Pumasok si Rosalia. Hi mahal, gising ka na pala? Bakit hindi ka pa lumalabas?
Sinagot ko naman siya. Kanina ko pa talaga gustong lumabas. Kaso, masakit at makirot pa ang mga sugat ko eh. Masakit pa talaga igalaw. Sabi niya naman. Ano ka ba? Kulang ka lang sa pampagana. Wika pa nito, sabay dahan-dahang lumapit sa akin at siniil ako ng halik. Sabi ko naman, Mahal, teka lang, wait lang. Wag muna, hindi ko pa kaya. Masyado masakit igalaw ang katawan ko. Tumawa naman siya sabay sabing, Ito naman, wala naman ako sinabing magpapakapagod tayo ngayon. Gusto lang kitang halikan ng matagal. Wika pa nito habang gumagapang ang kamay sa aking dibdib, paibaba sa tiyan hanggang makababa sa may puson. Tapos pilya akong nginitian. Ate, wag po! Wika ko pa. Joke lang. Tara, alalayan na kita makabangon. Wika niya pa at dahan-dahan na akong hinila papabangon. Noong makabangon na nga ako, ay dahan-dahan na akong naglakad papalabas ng silid. Pagkarating sa sala ay nakita kong naroon ang dalawang dalaga nakaupo habang kausap si Tingting. Kumakain sila ng pancake. Bagong luto daw iyon ni Rosalia. Tapos nagtungo si Rosalia sa kusina upang ipagtimpla ako ng kape. Nagsalita naman ang isang dalaga. Kuya, Lino ang pangalan mo, di ba? Oo. Salamat nga pala sa pagliligtas nyo sa amin itong si Kuya Tingting. Kung hindi kayo dumating, ay siguradong patay na kami ngayon. Hindi ako sigurado sa huli kong natatandaan. Pero naalala kong ilan sa mga kasama noong lalaki na mukhang mayaman ay nag-anyong aswang. Pumula ang kanilang mga mata habang naglalaway na nakatingin sa amin nitong kapatid ko habang wala kaming saplot. Kaya alam kong aswang ang mga dumukot sa amin. Siya nga pala, naibulong sa akin ni Kuya Tingting. Ikaw raw ang nagsuot sa akin ng damit, pati bra at panty. Ibig sabihin, nakita mo na ang lahat sa akin? Nanlaki naman ang mga mata ko sa gulat. Pero wag kang mag-alala, okay lang yun sa akin. Kulang pa nga iyon eh, kung ikukumpara ang pagbubuwis mo ng buhay para mailigtas kami. Nagulat talaga ako sa sinabi ng dalaga, tapos agad akong napalingon sa may kusina. Baka kasi paparating na si Rosalia. Noong makita kong naglalakad papunta sa may kalan si Rosalia, kaya mabilis akong nagsalita ng pabulong. Huy, Tingting, bakit mo sinabi? May usapan tayo, di ba? Naaakuin mo na ikaw ang nagbihis sa kanilang dalawa. Tumawa naman si Mokong sabay sabing, Nadulas ako, Kuya Lino eh. Pero huwag kang mag-alala. Sekreto nyo lang daw yun ni Abby. Sira ka talaga. Ako ang malilintikan sa'yo niyan eh. Nagkatawanan na lang sila ni Tingting at iyong dalawang dalaga. Tapos muli nang bumalik sa dati niyang inuupuan ang dalagang si Abby. Tama lang din na nakabalik siya sa pag-upo ay dumating na si Rosalia. Dala ang tasang may kape tsaka platitong may pancake. Wow! Mukhang masarap pa! Ang bango din kasi! Papuri ko pa sa lutong pancake ni Rosalia. Ano ka ba, mahal? Walang duda, masarap yan. Sanay na sanay ako magluto niyan eh. Lalo noong naroon ako sa Maynila. Kumain ka na agad. Nagsalita naman si Tingting. Kuya Lino, ano? Tutuloy pa ba tayo sa sentro para bumili noong mga sinasabi mo? Sumagot naman ako. Oo, wala tayong kakainin kung hindi tayo bababa. Gusto kong humigop ng mapait-pait at maanghang na sabaw ng papaitan. Wow, favorite ko rin yun. Sabat naman ni Rosalia. Papaano kanyan, Kuya Lino? Kaya mo bang maglakad? Tanong pa nito sa akin. Oo, kaya ko maglakad. Hindi ko lang kaya magbuhat ng mabigat. Nagsalita naman ang dalagang si Abby. Kuya Lino, pwede rin ba kaming sumama kung mamimili kayo sa bayan? Para naman makapamasyal kami kaunti bago kami bumalik ng Santa Pilar.
Sigurado kayo? Hindi kayo natatakot? Hindi na. Alam naman naming safe kami kapag kayo ang kasama namin. Tsaka, dahil siguro sa kaunti lang naman ang naaalala namin sa mga nangyari, kaya hindi rin kami gaanong natatakot. Eh di sige, okay lang. Sagot ko naman. Ilang saglit pa ay sinabi ko na kay Tingting na aalis na kami para maaga din kaming makauwi. Medyo matagal pa naman iproseso ang pagluluto noong papaitan. Nagbihis na nga kami para umalis. Nagulat ako dahil habang nagbibihis ako ay pumasok na rin si Rosalia sa kwarto na tapos nang makaligo. Magbibihis na rin siya. Tinanong ko kung bakit siya nagbibihis ng pang-alis. Sabi niya naman na sasama raw siya. Hindi raw siya papayag na umalis ako kasama ang dalawang dalagang iyon. Baka raw maakit ako. Natawa naman ako at sinabing, "Ano ba naman yan, mahal? Sa kalagayan kong ito na puro masakit ang nararamdaman ko sa lahat ng bahagi ng aking katawan, maiisip ko ba ang mga bagay na iyon?" Sumagot naman siya, "Baka ikaw hindi. Pero iyong babaeng si Abby, ay sigurado akong ikaw ang iniisip niya dahil kakaiba siya makatitig sa'yo. Babae din ako, Lino. Alam ko kung paano makatingin ang isang babae na may pagkakagusto sa isang lalaki." Dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. "Alam mo, mahal, kahit sino pang babae ang magkagusto sa akin at kahit sino pa sila o gaano kaganda, hindi ko tatanggapin ang kanilang pwedeng ialok dahil okupado na ang puso ko. Narito ka na sa puso ko at hindi na iyon mapapalitan. Kaya huwag ka na mag-alala sa mga ganyang isipin. Okay?" Tumitig naman siya sa aking mga mata at mahinang sumagot, "Okay, pero hindi ko pa rin maiwasang hindi magselos. Ayokong may kaagaw o kahati sa'yo, mahal." "Oo nga, wala ka nga magiging kaagaw o kahati. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala." "Okay, sige, babawasan ko na lang ang pag-aalala. Pero sasama pa rin ako." Wika pa nito nang nakangiti at nagpatuloy na sa pagbibihis. Wala na nga akong nagawa kundi ang pasamahin na rin siya. Sabi ko na lang pagkasakay namin sa sasakyan, dahil sa marami pa rin ang mga aswang na narito sa San Sebastian, kaya hindi kayong tatlo pwedeng lumabas ng sasakyan ha kapag naroon na tayo sa sentro. Maiiwan kayong tatlo sa sasakyan. Pero sa eskwelahan muna tayo ng elementary pupunta. Kakausapin ko lang ang principal. Pwede kayong bumaba doon at tumambay muna sa campus habang nasa faculty kami ni Tingting. Sumang-ayon naman ang tatlong babae. Pagkarating sa paaralan ay diretso na kami ni Tingting sa faculty. Nakita kong naroon nagwawalis sa hallway iyong matandang janitor na nagdala noong mga batang sinapian. "Manong, nandyan ba ang principal?" "Oo, sir." "Ano nga palang pangalan ng principal dito?" Tanong ko pang muli. Emmanuel Lauricio." Sige po, Manong. Salamat ha." Pagkapasok namin ni Tingting sa opisina ay naroon ang isang katamtamang edad na lalaki. "Magandang umaga po. Kayo po ba si Principal Emmanuel Lauricio?" "Oo, ako nga. Sino kayo? At anong aking maipaglilingkod?" Ako po si Lino. Siya naman ang kaibigan ko si Tingting. Ako iyong albularyong gumamot sa dalawang batang sinapian kahapon. Nakausap ko ang mga elementong sumapi sa kanila. Tumututol sila sa proyektong pagpapagawa ng court sa likuran ng paaralan. Kapag itinuloy niyo ang pagpapagawa, ay hindi sila titigil sa pamiminsala ng mga estudyante dito. Nakatingin naman na natatawa sa akin ang prinsipal. "Ibig mo bang sabihin, yan ang sinabi ng mga elemento sa iyo?" Opo." "Ay, talaga. Ang janitor talaga namin. Sinabi kong ihatid ang mga estudyante sa bahay nila. Dinala pa pala talaga sa isang albularyo."
Natural lang na iyan ang sasabihin mo. Makinig ka bata, ganito lang ang sitwasyon na iyan. Kapag lumapit ka sa doktor, sasabihin, kailangan ng maraming test. Siyempre para kumita sila. Kapag dinala mo sa surgeon, sasabihin kailangan operahan. Kapag dinala mo naman sa albularyo, ay sasabihin na engkanto. Kasi yan nga ang linya nyo. Makakaalis na kayo, iho. At tungkol naman sa sinasabi mong pagpapatigil ng proyekto, hindi iyon maaari. Para sa ikauunlad ng paaralang ito, ang layunin ko. Approve na rin ang budget para doon. Na-delay lang ang paggawa kasi nasira na naman ang isang chainsaw. Napuputol sana sa puno sa likuran. Umalis na kayo! Sinasayang nyo lang ang oras ko. Nakakatawa talaga kayo. Uwi ka pa noon sa amin. Nakita kong namula ang mukha ni Tingting at mukhang aalma. Nainsulto yata siya sa pinagsasabi noong prinsipal. Pero tinapik ko siya sa hita at tinitigan na ibig kong sabihin ay wag nang magsasalita. Tumayo na nga kami at magalang pa rin na nagpaalam bago umalis. Nagpahabol pa nga iyon ng salita at sinabing, wag na raw kaming babalik kung sasabihin lang naman namin na may elementong tumututol sa proyekto niya. Hindi ko na lang pinatulan. Kuya Lino, sobrang pang-iinsulto na ang ginawa noon sa atin ah. Bakit mo ako pinigilan? Gusto ko sanang turuan ng leksyon eh. Sumagot naman ako ng nakangiti. Ay Tingting, hindi ka talaga albularyo mag-isip. Utak ng basagulero yung gamit na style mo eh. Manood ka at ipapakita ko sa iyo kung paano makipag-usap ng maayos sa paraan ng isang albularyo. Ha? Anong gagawin mo? Kakasabi ko lang eh, manood ka nga eh. Pagkalampas namin sa faculty building, ay hinila ko si Tingting patungo sa may likuran ng isang classroom kung saan may isang malaking puno. Pumikit ako at bumulong sa hangin. Kaibigang Ringo, puntahan mo muna kami dito. Kailangan namin ang tulong mo. Pagkamulat ko ng mata ay nakita kong nakangiti si Tingting. Kuya Lino ha, mukhang mas malupit pa na style lang naiisip mo eh, kaysa sa gagawin ko. Nginitian ko lang din siya. Ilang saglit pa ay nasa harapan na namin si Ringo. Mabaylan! Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Ah, Ringo, ganito. Ang namumuno kasi sa paaralang ito ay may gustong gawing proyekto sa likuran. Ipinapaputol niya lahat ng malalaking puno doon. May mga kauri kang nakatira doon na mawawala ng tirahan kapag pinutol ang mga puno. Sinubukan ko ng pakiusapan na wag ituloy. Pero ayaw eh, nagmamatigas. Hindi raw siya naniniwala sa mga katulad yung elemental. Puntahan mo siya doon sa opisina sa dulo. Gamitin mo ang pinaka nakakatakot mong mukha at nakakatakot mong boses. Sabihin mo, kapag itinuloy niya ang proyekto sa likuran, ay gagawin mo siyang hapunan. Sumagot naman si Ringo. Ha? Teka, babaylan! Ayoko! Hindi ako kumakain ng tao! Prutas lang ang kinakain ko! Sinagot ko naman siya. Ano ka ba naman, Ringo? Hindi ko naman sinabing kakainin mo siya. Pagbabantaan mo lang. Hindi mo kakainin. Tatakutin lang natin para makipag-ugnayan. May plano naman ako maganda para sa project nila eh. Ayaw lang talaga makipag-usap ng maayos. Basta, tandaan mo. Gamitin mo yung pinaka nakakatakot mong itsura at boses ha. Tapos sabihin mo, pati mga kamag-anak at pamilya niya ay uubusin mong kainin kapag hindi siya sumunod. Pwede mo ba yung gawin para sa akin? At para na rin sa lahat ng kauri mo na mawawala ng tirahan. Oo, babaylan. Malinaw na sa akin. Kayang-kaya ko yan. Mabilis na nawala sa harapan namin si Ringo. Tapos sinabi ko kay Tingting, Ting, tara na. Doon na tayo maghintay sa may bench sa harapan ng campus. Sigurado akong tayo ang pupuntahan ng prinsipal maya-maya. Natatawa naman si Tingting na naglalakad papasunod sa akin. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli
sa Part 127. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.